bilang mga anak ng Diyos, bilang mga Kristiyano. Kaya nawa sa umagang ito ay ang dalangin ko nga sa Panginoon. At sabi ko nga sa Kanya, hindi ko alam ang pangangailangan ng bawat isa. Subalit, siyang nakakaalam, kaya siyang aking inaasahan na mangungusap sa ating kalagitnaan. Dahil hindi lamang po kayo nangangailangan. Ako rin po yung nangangailangan ng salita ng Diyos. Kaya ako'y umaasa na tutugunin ng Panginoon yung ating panalangin, yung ating mga pangailangan sa umaga ito. Maraming mga nag-graduate na aking nabalitaan sa lugar na ito. Binabati ko kayo. Nakatapos na kayo, yung iba sa elementary, sa high school, at sa kolehiyo. Napakaganda na mayroon na kayong natapos. At maganda na mayroong natatapos, di ba? Na kayo'y nagtagumpay. Pero, higit na nating pagkanasahin na magtagumpay, hindi lamang sa larangan sa pag-aaral o sa larangan material, kundi lalong higit sa larangan ng espiritual. Kaya sa umagang ito ay ibig kong hamunin ko kayo sa tulong ng ating Panginoon na sundan natin na sabi nga nung ating pamagat ng ating pinag-aaralan, tumingin gaya ng mga nananalo. Paano ba tumingin yung mga nananalo? Yung mga nakatapos na? Ano bang mga ginawa nila? Bakit sila nakatapos? Basta lamang ba pumasok sa eskwela? Humingi ng baon sa magulang? Magsabi ng present sa teacher? Ay makakatapos na kayo? O nakatapos kayo? Ganun lang ba kadali yung dinaanan ninyo, no, sa pag-aaral at masabi niyong nakatapos kayo? O mayroon kayong maraming mga ginawang bagay kaya nakatapos kayo? Medyo sa kaiman medyo nakakakuha ng konti. Dahil sa yung mga mag-aaral noon, yung kanilang batas, kahit hindi gaano basta pumapasok, kailangan ipasa ng teacher. Sa public school teacher. O public school. Kaya marami ang nakakatapos lang dahil sa hindi pwedeng magbagsak sa kanila. Kaya sabi ko, napakalala. Sa atin, mayroong standard. Talagang hindi papasa kung hindi niya maaabot yung panuntunan ng ating education department. Diba? Kaya para pag nakita ko doon, walang effort yung mga bata. Kasi papasa sila at papasa kahit sila. Kaya ugali nila ay medyo hindi maganda. Kaiba talaga yung mga Pilipino. And sabi niya, paano ba tumingin ng isang champion o nananalo? Sabi niya rito, kinakailangan we must look around us. Napakaganda ng kata ng kabataan.
Sabi niya, we are pilgrim in the journey of narrow road. Tayo ay mga manlalakbay. Bawat isa sa atin. Mananakbo, kumbaga. Either kahit hindi ka pa mananampalataya, kahit hindi ka pa Kristiyano, ay ikaw ay tumatakbo sa sanglibutan ito. Ikaw ay mananakbo. At kung ikaw ay Kristiyano, maganda na ikaw ay tumatakbo. Dahil mayroon ng kabuluhan ng iyong pagtakbo. Sa mga hindi pa mananampalataya, alam niyo, sabi ni Haring Solomon, nakita niya, ang lahat ng bagay sa mundong ito, walang kabuluhan sa lahat ng walang kabuluhan. Pero niyo yun, walang kabuluhan sa lahat ng walang kabuluhan. Ano ba yung walang kabuluhan? Walang kabuluhan, di ba? Walang kwenta. Useless. Pero sabi ni Haring Solomon, useless sa pinaka-useless. Kaya, sa umaga nito, kung hindi ka pa Kristiyano, hindi mo pa tinanggap ang Panginoon. Nawa sa umaga nito, magpasya ka na. Huwag mo nang pagpatagalin. Upang hindi mo masabi, pagdating ng araw, sayang ang mga panahon ko na ginugol ko sa mundo. Sayang. Sabi ko nga sa inyo kanina, medyo nanghihinayang pa na 19 years old. Nung 19 years old ko lang nakilala ang ating Panginoon. Dahil siguro kung mas bata ako, hindi ko na natikman yung tanduay, yung alak. Hindi ko tinikman ang sigarilyo, pero nakatikim ako ng alak. Kaya yun ang medyo pinagsisisihan ko. Pero, kaya pinapayo ko sa inyo na hindi pa kumikilala sa ating Panginoon. Huwag niyo nang papagtagalin na kilalanin ng Diyos sa inyong buhay. Magpasimula na kayong tumakbong may kabuluhan. Sa mga Kristiyano na, magpatuloy kayo. Hindi kayo magkamali sa inyong pinasimulang o yung inyong pagpili. Napakagandang bagay ito. Na nagpasimula na kayo maging Kristiyano o tumakbong may kabuluhan. Kaya sabi niya, kung tayo tumatakbo na, pakaisipin daw natin na mayroong, sabi niya, we must look around us. Mayroong nakapalibot na nanunood sa atin. Ilan bang mga manlalaro at ilan ang mga nanunood? Mas marami ba yung manlalaro o yung nanunood? Kung minsan sa palaruan ay hindi ganun karami yung mga manlalaro. Minsan ay dalawa lang. Di ba? Sa tennis, dalawa lang yung manlalaro. Pero minsan ay hindi lamang 100,000 nanonood. Milyon. At maaaring maging bilyon. Lalo na sa panahon natin na tayo na high-tech. Tama mo ba? Ako nagpapasalamat kung medyo high-tech na tayo. Kasi nalalaman ko kung yung mga nangyayari dito sa inyo, no? na pagpapalali ako. At medyo hindi ko rin namimiss yung pamilya ko dahil araw-araw kami nagkakausap. Pagka nagtatanong na si Brother Greg kapag nagkikita kami doon sa Ayman, kumusta? Paano kayo nag-uusap nila si Sir Ross? How often? Sabi ko,
sometimes once or 2 or 3 times a day. Wow. Kasi high-tech na tayo eh. Kaya maganda rin. Pero kung minsan yung high-tech ay hindi rin maganda. Kasi pag hindi natin ginamit sa tamang paraan itong bagay na to, ay nasisira tayo. Yung sarili natin, ipapakilala natin sa mundo na kung medyo hindi maganda, ay hindi lamang buong Pilipinas ang nakakilala sa inyo, kundi buong mundo. Kaya medyo maging maingat tayo bilang mga Kristiyano patungkol sa mga paggamit sa mga bagay nito. Nawa ay walang makita sa ating mga wall na tayong mga Kristiyano sa mga Facebook natin. Sana ay mga pagpapala yung laging makita. Yung mahamon, yung taong tumitingin sa mga wall natin. At alalahanin natin, hindi yung mukha natin ang pinopromote natin. Okay na mag-post tayo ng ilang mga picture. Pero yung picture natin, wag masyado natin expose. Kasi hindi tayo nabubuhay para sa sarili natin, kundi para sa Panginoon. Ha? Amen? Lalahanin natin, sabi niya, mayroong mga nakatingin sa atin. Kaya, maaaring yung mga nakatingin na yan ay dahil sa pamumuhay natin, maaaring sila ay mapahamak o mapabuti. Kung hindi tayo mag-iingat, ay may mapapahamak dahil sa atin. Tama po ba? Maaring mayroong hindi kumilala sa ating Panginoon dahil sa atin. Pero kung tayo namumuhay ng tapat sa ating Panginoon at laging humihingi ng tulong, i-consider natin na mayroong nakatingin sa atin, ay magiging aware tayo at magiging mapagpantay tayo. Higit sa lahat. At ipinapayag din sa atin ng banal na kasulatan niya. Tama mo ba, mga kapatid? Na kayo'y sabi niya, kayo'y maging mapagpantay. Maging maingat. Sapagkat maraming nakatingin sa inyo. Sabi nga ng kanta ng mga bata, little eyes, little feet. Maging maingat kayo. Dahil mayroong panganib kung hindi kayo mag-iingat. Ganun din tayo mga anak ng Diyos, mga Kristiyano. Para maging mapagtagumpay tayo at dumating yung panahon na talagang puputungan tayo ng Panginoon ng korona at marinig natin ang salita ng Panginoon na pumasok ka na sapagkat ikaw ay naging mapagtagumpay. Kaya i-consider daw natin yung mga nanunood sa atin. Amen po ba? Alalahanin natin sila. At kung inaalala mo yan, lalo na kung Kristiyano ka, talagang malilisan o mababawasan yung iyong kumbaga pagtalikod sa ating Panginoon. Kasi nakikita mo, once na tumalikod ka sa Panginoon, paano na yung magiging pag-asa ng iba?
nakita ito, lalo na kung bumila na ng taon ng pamumuhay mo bilang Kristiyano. Tapos tatalikod ka sa Panginoon. Magiging negatibong ang dating sa iba. Ay, hindi ba naman? Medyo maganda ang ganun ka ng buhay. Para bagang pinagsisisihan nila yung kanilin Kristiyano. Pero kung tayo ay talagang titingin, hindi tayo kailanman magsisisi sa pagiging buhay Kristiyano. Ako sabi ko nga, mahigit 20 taon na kumilala sa Panginoon. Yung iba, kita natin, na aming pastor doon sa Cayman ay mag-70 years na. Sabi niya, 40 plus na rin siya naglilingkod sa Panginoon. Pero kailanman hindi niya pinagsisisihan kasi naging Kristiyano. Kasi talagang hindi mo pagsisisihan ang bagay na to, ang maging Kristiyano ka, kung nakita mo yung talagang meaning ng pagiging Kristiyano. Kaya sabi niya, anak ng Diyos, alalahanin natin maraming mga nakatingin na mga mata sa atin. At kung minsan, yung iba ay hindi dahil sa gusto nilang mapagpala, yung iba nakatingin sa atin para lang mayroong may ipuna sa atin. Alalahanin din natin yun. Sabi niya, sino ba pinanunood ng mga tao na gumagawa ng daong at nangangaral, pero siya ay pinagtatawanan. Tama ba? Na halos walang nakinig sa kanya sa loob ng 100 taon na kanyang pangangaral, mahigit na 100 taong pangangaral ng Ebanghelyo ay kokonti ang naniwala sa kanya. Pero sa konti o maraming maniwala, huwag tayong manghimagot na mabuhay para sa Panginoon. At kung tayo ay Kristiyano, mabuhay para kay Kristo. Gawin yung tamang pamumuhay bilang Kristiyano. Kung hindi man tayo nangangaral dito sa likuran ng pulpito, tayo rin ay, kung tayo nabubuhay na naayon sa kalooban ng Panginoon, tayo nangangaral na sa ating kapwa. At sabi nga, mas pinakamakapangyarihan niya. Yung kahit hindi ka nagsasalita, kung nabubuhay ka, na naayon sa kalooban ng Panginoon, makapangyarihan niya. Malaki ang magagawa nun dun sa mga nanonood sa atin. Na kung minsan kahit tinutuya tayo dun sa ginagawa natin, nagkakaroon ng effect sa kanila. Dahil sa kabila ng ginagawa sa atin, ay yung pa rin yung positibo pa rin tayo, maganda pa rin yung ating pag-uugali. Magtatanong sila, anong mayroon nito? Nawala ako. Sa kabila ng ginagawa ko sa kanila, ganun pa rin ang ginagawa sa akin. At maaaring yun din ang maging rason para hanapin niya kung ano yung mayroon ka. Tama po ba? Kaya magpatuloy tayo at tumingin tayo gaya ng isang nananalo. Yun ang una, sabi niya, alalahanin natin, mayroong nanunood sa atin. Pangalawa, nilakayan ko na yung ating kanil. Pangalawa, sabi niya, tumingin din tayo within us. Ano sabi ng ating text? Doon naman pahintulutan yung
3 or 12. Kaya yamang nakukupog tayo ng makapal na bilang ng mga saksi. Itabi namang walang liwag ang bawat pasan at ang pagkakasalang puipigil sa atin at ating takbuhin may pagtitiis ang takbuhin iniligay sa harapan natin. Sabi niya, we must look within us. Tignan din natin yung nasa loob o nasa atin. Yung nakakabit sa atin. Dahil sabi niya, maraming mga manlalaro na talagang kumari sinisigap nila na yung pinaka-less na weight ang kanilang maisuot, mailagay sa kanilang katawan para mas magiging maganda ang kanilang pagtakbo. Hindi lamang sa pagtakbong yung sa running, kahit kita nyo sa mga bisiklet, sa mga cyclist, mga siklista, pinakamagandang yung kanilang yung gamit at pinaka manipis, talagang sinusubok nila, no? Na yung pinakamagaan na bagay ang kanilang magamit para mas malaki yung kanilang chance na sila'y manalo. Dahil din sa atin, tignan natin yung ating mga sarili. Ano yung nakakahadlang sa atin upang hindi tayo lumago sa Panginoon, sa pagkakilala sa Panginoon. Na kung minsan bumibilang na tayo ng mga taon, pero parang bagang unano pa rin tayo sa Panginoon. Alam ko, kilala niyo si Raisa May, di ba? Paborito kasi ng mga kasama ko sa kanya. Si Raisa May, Bison. Anong ba niya? Aim niya, lumaki siya. Kasi ayaw niya na ganun na lamang siya. At maganda yun. Na mayroon kang ibig, na hindi lamang ganun niya yung iyong kalagayan. Dapat lumaki ka. Dapat lumago ka spiritual. Kung dati ay nagpapatuto ka, ilang taon na ang lumipas, ano na yung inilago ng iyong buhay spiritual, kapatid, sa umagang ito? Lumalago ba tayo araw-araw? Kasi dapat, yun ang pan natin eh. Dapat lumalago tayo araw-araw. Pasulong, hindi paurong. Kailangan pasulong ng pasulong yung ating buhay spiritual habang tayo ay nandito sa sanglibutan ito. Ngayon, kung hindi sumusulong, baka mayroong nagpapabigat sa atin. Alam niyo, kung mayroong nagpapabigat sa atin, huwag natin sisihin. O yung parang hindi sumusulong yung ating buhay spiritual, huwag nating sisihin ang iba. Hindi yan papasa sa Panginoon. Si sister ganito, si brother ganito, si ganito, si ganyan. Hindi yan papasa sa Panginoon. Dahil hindi pananagutan ng iyong kapatid o sino pa man ng pastor ang iyong kalagayan spiritual. Kung hindi ka lumalago, hindi sila ang dahilan. Kasi hindi dapat sila ang makapag-hadlang din sa iyo. Kasi talagang, sabi ko sa inyo, 100% kung patutunayan sa inyo at sasabihin sa inyo, hindi yan papasa sa harapan ng Panginoon. Sasabihin mo, Panginoon, hindi ako nagpatuloy dahil sa ganito, dahil sa ganyan, dahil kay ganito, dahil kay ganyan. Hindi yan papasa.
hindi papasa. Kaya, kung mayroong umahad lang o kung mayroong nagiging dahilan kung bakit para bagang ilang taong ka na sa Panginoon, tinatamad ka pa rin pumunta sa gawain. Ihirap mo pa rin gisingin sa gabi. Ay, alin. Sa umaga. Ang ginigising. Di ba? Pagka umaga, gigisingin ka na. Ang hirap ka pa rin gisingin. Tinutulungan mo pa rin yung preacher. Para bagang kumisan, totoo, may mga nakakantong na preacher. Minsan ay para bagang mayroong mga pastor na hindi nagsasalita ng hindi kagandahan. Kagaya ng boses ko, hindi maganda. Parang sobrang bagal, sabi nila. Parang si Kuya Cesar. Sabi ko nga kay darling ko patay na si Kuya Cesar, kaya pwede ko na siyang balitan. Nabalitaan ko, namatay na siya. Pero alam nyo, kung kung maganda yung buhay natin spiritual, kahit sino yung nagsasalita, hindi makakadlang yun sa'yo. Magiging alive ka pa rin. Gagawa ka ng paraan para pagpalain ka ng Panginoon sa araw na yun. Kasi once na mayroong itinayo ng Panginoon sa likuran ng pulpitong ito, mangungusap at mangungusap siya. Mayroon at mayroong nakalaang pagpapala sa iyo ang Diyos. Sa bawat isa sa atin, mayroon at mayroong inilalaan ng Diyos na pagpapalang spiritual para sa atin. Kaya hindi pwedeng alam nyo, si Pastor Lusong patay na. Pero hanggang ngayon, nangungusap ang buhay niya sa akin. At alam ko, kahit sa maraming nakakilala sa kanya. Sa katandaan niya na, halos marami ng sakit ang naranasan niya noon. Di ba? Pero sa service, kahit mahina na yung kanyang katawan, pinipilit niya na alive pa rin yung kanyang pisikal. Para marinig niya kahit sino yung nangangalan. Kaya na, sa tuwing mababanggit ang pangalan ni Pastor Victoriano Lusong, laging mayroong kumukurot sa puso na laging nagbibigay ng hamon sa akin. Kaya, mga kapatid, alalahanin natin, tingnan natin, ibig ng Panginoon, tayong lahat ay maging mapagtagumpay. Kaya nga sabi niya, lakasan ninyo ang inyong loob. Napagtagumpayan ko na sa libutan. Kaya nyo rin pagtagumpayan. Kaya huwag niyong idahilan ang mga bagay-bagay kung hindi natin nakikita na lumalago tayo. I-check mo ikaw ang magsaliksik sa iyong sarili at ipaalis mo. Ikaw mismo mag-alis nito. Kasi kung minsan, ikaw ang kailangan mag-alis ng mga bagay na humahadlang sa iyo. Kaya, sabi nga, alisin natin yung bawat pagkakasala, pumipigil sa atin, upang makatakbo tayong maigi sa harapan ng ating Panginoon. Amen po ba? At panghuli, sabi niya, ito ang pinaka-importante bagay na dapat namin gawin ng isang Kristiyano. Ano yung tatlong salita na pagkatatandaan natin. At pag ito
ito yung iyong laging sasabihin sa iyong sarili. Hindi ka matitisod, hindi ka mawawalan ng gana dumalo sa gawain ng Panginoon. Kahit malayo, kahit malapit, kahit mapupuyat ka, kahit gagastos ka, hindi ka manghihinayang na pumunta sa gawain ng Panginoon. Ano yung tatlong salita? Sabi niya, look unto Jesus. Tumingin tayo sa ating Panginoon. Lagi tayong tumingin sa Panginoon. Yun ang isang number 1 na sikreto. Para bagang sa mga manlalaro, laging nakatingin sa finish line. Kailangan abutin ko yun. Abutin ko yun. Merong isang napakagandang ilustrasyon ng isang manlalaro, di ba? Sa talagang larangan ng pagtakbo. Alam, aring nakita niyo na rin ito sa, o nasabi na rin sa inyo, yung isang Olympian, di ba? Na nagkaroon ng parang sprain sa kanyang paa. Hirap na hindi na niya kayang itakbo yung kanyang paa. Pero sa kabila noon ay nagpumilit siya, pinipigil na siya ng mga tao, pinipigil na rin siya ng kanyang tatay, pero ibig pa rin niya na tapusin yung kanyang pagtakbo. Ibig niyang tapusin yung kanyang pinasimulang pagtakbo. Kaya kahit hirap na siya, tumakbo siya. Ngayon, nakita ng kanyang ama na hirap na siya, tinulungan siya, at sinamahan siya hanggang sa matapos ang finish line. Alam nyo, kung mayroong ibig, kung nais nyo matapos ang takbuhin ito, masigit ang Diyos na ibig niya na matapos natin ito. Amen. Kung ibig nyo manalo, mas ibig ng Diyos na kayo manalo sa takbuhin ito, mga kapatid. Kaya, tumingin tayo gaya ng isang champion o winner. At wag gaya ng lusan na kumisan simpleng obstacle lang yung kanyang daraanan, aayaw na siya. Wag na wag kayo. Dahil kung aayaw tayo, sabi nga ng kata, ang umaayaw, hindi na magwawagi. Pero ang nagwawagi ay hindi umaayaw. Kaya sa mga Kristiyano, magpatuloy tayo mga kapatid. Pinakamaganda ang mabuhay para sa Panginoon. Sana yung kayamanan, yung pera, yung mga profession natin, kung maging professional kayo, maging tanyag man kayo. Sabi nga ng pastor sa kaiman, hindi naman ipinagbabawal ng Diyos na magkaroon kayo ng sasakyan, ng bahay, ng mga ari-arian sa mundo nito. Kagalakan nga ng Panginoon eh. Di ba? Ipinag-provide nga niya yun eh, para sa atin. Pero ang ayaw niya lang, yung mga bagay na yun, ang maging hadlang sa atin para hindi natin pakamali ng Panginoon sa ating buhay. Kaya nga dapat sana dahil binibigyan niya tayo, lalo natin pakamahalin ng ating Panginoon. Kaya sa umagang ito, yan po ating pag-aralan naway nahamon tayo ng ating Panginoon. Tayo lahat ay tumayo